Yan. Tayo po'y magkasama manalangin, minamahal. Itaas po ang ating mga kamay. Hallelujah. O dakila ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal na Panginoong Isus, sa oras to sa pangunat-dalangin, yung hinirang propeta sa uling kapanahunan, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda, sa aking pagdadala ng balang mensahe, ikaw na magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na Panginoon Pangunawa, ang bawat isa narito. Hipuin mo, Diyos, ang kanilang mga puso. Ipaunawa mo sa kanilang mahilyon kaligtasan. Saga ng akin, kung magagawa at siyang dakilang pangalan, aking sinasaway, anumang gawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at pagalangan lumaya sa aming kaligtasan. In Jesus' name. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Unang-una po, minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. And we give a double respect and honor to the man of God, our beloved noble evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved and honorable Assistant Pastor Nis Almeda. Sa inyong lahat, minamahal na makapatiran, to our beloved viewers, magandang hating gabi na po, minamahal. Everybody say, praise the Lord. Buksan po natin ang Roma Kapitulo 1, versikulo 16. Pakinggan po natin, minamahal, ang Romans chapter 1, verse 16. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ang kabanatay 1, ang talata po ay 16. Ganito po nasusulat. Ang sabi po rito, sapagkat hindi ko ikinahiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat sumasampalataya, una sa Hudyo at gayon din sa Griego. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Minamahal, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. So ang ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon sa Kristo, ito po'y kapangyarihan ng Diyos. Amen. Hindi po tayo nahihiya, minamahal. Hindi po tayo pinapahiya ng mahal na Panginoon. So sa ating pong mga krusada na ginaganap, hindi lang sa buong bansa, kundi sa buong mundo, nandyan po ang pagkilos ng kapangyarihan ng ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. So lahat na bagay na nangyari, minamahal, yan ay pinahinklutan ng mahal na Panginoon. May plano na maganda ang mahal na Panginoon. All things work together for good to them that love God. So, isa na rin po yan, minamahal. Pag makarecover na yung ating beloved brother sa kanya pong natamong mga sugat at maibalik na po yung kalakasan niya, malaki po, minamahal, ang gagampanan niya sa ating pong mga krusada dito sa Isabela, dahil tiyak ako, minamahal, na nung nangyari sa kanya yun po ay nabalita, no? Sa Bumbu Radio, o nabalita sa mga vloggers, minamahal, no? At pag makita siya live na magpatotoo, lalong mamamangha ang mga tao, totoo nga yung kanilang nabalitaan. Amen. So, yan yung prayer ng ating mahal na kapatid. Lord, mahal na Panginoon, makarecover na sana ako ng maaga para mapasalamatan kita. No? Segunda na lang yung para mabayaran ko yung utang at makatrabaho ako doon sa engineer na nagbayad sa bill sa hospital. No? Pangalawa na lang yun, minamahal. Ang unahin, mapasalamatan mo ang mahal na Panginoon. No? Kung halimbawa may trabaho ka at may krusada tayo, sabihin mo sa engineer, sir, hindi mo na ako mag-report ngayon, punta mo na ako ng krusada dahil yun ang nagligtas sa akin, kailangan papasalamatan ko ang mahal na Panginoon. Di ba?
Kasi hindi na tayong nabuhay, minamahal. Si Kristo na ang nabuhay sa atin. So yung ating pong katawan, habang ito ay malakas, minamahal, kahit mayroon kang naramdaman, sabi nga natin mga kapatid kanina na patotoo, mayroon siyang naramdamang lagnat, pero pinilit niyang dumalo. Gumaling yung lagnat niya. Kasi gagawa at gagawa ang kaaway ng paraan para hindi ka makadalo. Naalaala ko yung doon sa Mindanao, minamahal. Every time na may gawain, parang pakiramdam niya, mabigat yung kanyang dibdib. So sabi niya, kayo na lang kasi nahirapan akong bumangon. So every time na may magawain ganun, parang mabigat yung dibdib niya. Hindi siya makabangon. So binabantayan siya ng kanyang apo. Sabi niya kanyang apo, Lola, bakit mayroong maitim na tao na yung may mga balahibo yung kanyang katawan, nakaupo sa dibdib mo. Yung pala, mabigat yung dibdib niya, inuupuan na pala ng demonyo. Yung pala na hindi na siya makabangon. So, mula noon na sinabi ng kanyang apo na nakita na mayroong nakaupo sa kanyang dibdib na pangit ang mukha, minimal, maitim na may mga buhok kahit sa katawan, hindi na siya nagpapigil doon sa maramdaman niya at nagsumikap siyang dumalo sa gawain. Amen. Kasi yan naman talaga ang kaaway, hahad lang. Yan ang dahilan kung bakit pag mayroon po tayong mga krusada, tayo po'y nag-aayuno para maunahan natin ang kaaway. Amen. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Sabi nga nung kapitan after ng crusade, nagulat siya. Yung isa doon na dumalo na may sakit na tuberculosis, nagpasa na ng mga yung mga upuan, nagulat siya, malakas na siya. Sabi niya, akala ko mamatay na yan . Kung may napansin kayo na tumulong na nagpasa ng mga upuan na patong-patong, yung nakadilaw ang t-shirt, sabi ng kapitan, mahina talaga yun. Akala nga dyan, mamatay na yun . Kasi may sakit na TB yun, minamahal, pero nagulat siya, lakas-lakas na, nagpasa na ng mga upuan, tumulong na sa pagligpit ng mga upuan. Yan po yung nagagawa sa krusada. Amen. So ang ginagawa natin, inikot natin yung mga kabaranggayan, para tayong nagsasounding. Ibang strategy na naman to, minamahal. Instead na papasok ka sa mga barangay, nagsasounding ka lang, ang gagawin natin, barangay to barangay, krusada. Pag maubos na natin yung buong ang adanan ng krusada ng mga barangay, magkrusada natin sa sentro. Sigurado na yan. I-remind na lang, pagpunta ka sa mga barangay, mayroon tayong krusada sa sentro, dadalo na yan kasi, kumbaga, nakatikim na sila ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Para kung sa produkto pa yan minamahal, namimigay ka na ng sample. Pre-test. Nakatikim na sila. Nakaramdam na sila ng kagalingan. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Sabi nga ng beloved wife ko, sinabihan daw yung nag-prepare ng yung bihon, huwag kayong manalangin na hindi maubos. Ang panalangin nyo, maubos. Kasi pag, Lord, sana may matira para kainin namin, Lord, gutom. Wala nang dadalo pag ganun. Panalangin, Lord, sana walang matira dito sa preparasyon namin pagkain para makabawi naman sa pagod, di ba? Amen? Kasi yung krusada, ang ating pong purpose yan ay kaligtasan ng kaluluwa. Halimbawa, nag-prepare tayo ng 500 na packs ng pagkain. Lord, ubusin mo naman itong 500 packs na pagkain sa mga dadalo. Di 500 yung dadalo. Pero sabi, Lord, tirahan mo naman kami, Lord. Kahit tig-tatlong packs kami. Magulat ka. Tayo na lang doon ng nagpupuri, minamahal. So, nakikita ng malapit yung ating pong desire. Now, kahit sarapan yung pagluto, pero ang desire mo, maubos sana itong packs namin, Lord. Kung nag-packs ka ng 1,000, maubos sana ito. Ibig sabihin,
hangad mo na 1,000 din ang dadalo ng mga baguhan. Amen. So, yung mga hindi makadalo, pwede kayong maghatid ng ano bang lulutuin nyo? Halimbawa, bihon. Dito, maghatid ako dyan ng 5 kilong bihon. Para ganon. No? Hindi ako makadalo. So, part ka pa rin ng krusada. No? Pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Kasi, pag nandyan yung pagkakaisa, nandyan yung unity, minamahal, nandyan yung victory. Nandyan yung tagumpay. Amen. Huwag matakot. Hindi nga tayo nag-request ng police patrol. Bakit may police patrol doon sa liblib na lugar? Napansin nyo? Pag-uwi. Di ba may police patrol doon? Nag-blinker-blinker sila doon sa liblib na lugar, sa may sementeryo. Ibig sabihin, minamamanan tayo at pinoproteksyonan tayo. Siyempre, alam nila na ang ating mga leaflets ay communism, satanism. Kumbaga, kahit hindi natin ni-request yung kanilang presensya, umaligid-aligid sila doon. Kasi nakakatulong tayo sa gobyerno. Ito ang kailangan. Sabi nga ng kapitan, ito ang kailangan. So, yun ang gagawin natin. Ikutin natin yung isang bayan na yan, tapos bago magkrusada sa bayan. Ganon din ang gagawin natin kung saan man tayo. Pagpatapos ng agadanan, sa lugar na saan naman tayong lugar, barangay to barangay, pagkatapos magkrusada sa sentro, sigurado ko, effective yung ganon. Amen. Nare-revive pa tayo. Palakpakan natin ng ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Ang saya-saya, minamahal ng mga tao na umuwi. Dati, yung pagpapunta pa lang, parang iba't ibang problema, may mga sakit. Sabi nga nila, yung lugar na yun, minamahal, yung barangay na yun, marami daw mangkukulam. Yung sabi ng kapatiran doon, well known talaga na marami daw mga agimat ang mga tao doon. Pero sabi ng kapitan, alam mo dito Brad, mayroong lugar dito, yung may ibang relihiyon dyan, hindi naman sila Katoliko, pero Santo Niño yung patron nila, pero hindi sila Katoliko. Mayroong parang mga espiritista. Pero nandito kanila, dumalo sila lahat kanina. Nakita ko, sabi niya. So nakikita niya, minamahal yung iba't ibang relihiyon nandoon sa krusada. Ibig sabihin, naghahanap talaga sila ng kapangyarihan ng malapino na totoo na kumikilos at dito lang mahanap sa totoong gawain ng ating mahal na Panginoon. Ganon din tayo noon, minamahal. Dati din tayo galing sa iba't ibang mga sekta, iba't ibang mga relihiyon. Ba't nandito tayo? Ba't nandito si Brother Leo? Mormons yan. Matindi ang Mormons, panindigan yan. Later day saints nga daw sila. Sila daw ang mga santo sa huling araw. Pero bakit nandito siya? Dahil ito ang totoong mga binanal ng mahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Nandito ang totoong propeta ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So, sabi ni Apostol Pablo, sa mga taga-Roma, Paul said that the gospel of Christ is the power of God unto salvation to everyone that believeth. So what do we believe? The gospel. So if we want to be saved, we must believe the gospel. So ano po yung gospel? Si Kristo ay namatay, siya ay nilibing, siya ay muling nabuhay. So death, burial, and resurrection. Yun yung gospel, no? Ang ating mahal na Panginoon, nagkatawang tao, siya po'y namatay, nilibing, at muling nabuhay. Death, burial, resurrection. So paano ito, minamahal, isa katuparan sa buhay ng mga tao? Alam nyo kung paano ito isa katuparan, yung death, burial, and resurrection?
sa buhay ng bawat mananampalataya? Paano? Paano mo matanggap yung gospel na yan? Yung death, burial, and resurrection. Roma 6, 3-4. Atin pong basahin. Dito sa Romans chapter 6, verses 3 and 4, sabi po rito, O hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat ay nabautismuhan kay Kristo Jesus, ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo nga'y nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. At kung paano si Kristo ay nabuhay ng muli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Everybody say, praise the Lord. Napakalinaw. Sabi ng Tres, know ye not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death? So, ikaw ay makaranas din o matanggap mo yung kamatayan through baptism. Amen. In the name of Jesus Christ. So, sabi ng verse 3, ikaw ay nabautismuhan. Pakibalik yung verse 3. Sabi ng verse 3, know ye not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death. Oh, unang-una, death. Sa 4, therefore we are buried with Him by baptism into death. So, death, burial. So, paano naman tayo makatanggap ng tinatawag na resurrection? That like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so, we also should walk in newness of life. Pag nilubog ka sa tubig, pagbangon mo sa tubig, para ka ring nabuhay na mamuli, bago na ang buhay mo. Amen. Lalakad ka na sa panibagong buhay. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Yan ang dahilan kung bakit ang ating mga pastor nakatutok talaga minamahal sa pangangaral na kailangan kang bautismuhan sa pangalan ni Jesucristo. Kasi yan ang gospel, death, burial, resurrection. Pag mabautismuhan ka sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ikaw ay naganap sa iyo yung death, burial, and resurrection. Yan yung gospel. Hindi yung marami pang mga inaaral. Nililigaw ng kaaway. Hanggang kahit yung hindi ni-reveal, gusto pang tuklasin. Instead na tanggapin ang bautismo sa pangalan ng Jesucristo para maligtas, ang ginagawa ng mga tao, saan ba ang Garden of Eden? Saan ba yung Jordan River? O tinuklas nila, saan ba yun? Saan ba yung site? Saan ba yung site na siya ay binautismuhan ni John the Baptist? Saan ba yung site na siya nilibing? So, kumbaga, nasaan ba yung arka ni Noah? Sa hinuhukay nila kung saan ba yon? Kumbaga, wala nang kaugnayan doon sa kaligtasan yon. Hindi naman kasama yon sa gospel na death, burial, and resurrection. Saan ba yung makamtan ko yung gospel na death, burial, and resurrection? Doon ako pupunta. Nandito sa Jesus Miracle Crusade, pinapangaral. Hindi nagbabago yan, minamahal. Yan ang dahilan kung bakit tayo nagkukrusada. Kasi yan talaga yung sentro ng pangangaral. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. So pag magkukrusada, yun talagang sentro dahil yung mga nakikinig, puro mga baguhan yan. So kailangan nilang matanggap yung ebanghelyo. Kailangan silang maniwala doon. No? Halimbawa, pag gawain po natin linggo, may mga baguhan, so
Kahit babalik at babalik tayo doon sa bautismo, kahit nabautismohan na kayo, ang preaching ay para doon sa mga baguhan. Pero kung walang baguhan, ayun, ang topic ay paano ka lalago sa pananampalataya, how to live a Christian way of life. So mayroong mga tinuturo ng mga paraan kung paano mamuhay na may kabanalan. Pero kung may mga baguhan, yun talaga yung sentro ng Ebanghelyo na matanggap nila yung death, burial, and resurrection. Amen. So yan ang dahilan kung bakit pag manood ka sa YouTube, yung mga preaching natin mga pastor, pabalik-balik talaga yung baptism in Jesus' name. Kasi ang nakikinig sa ating pong TV program, karamihan dyan ay mga hindi pa mananampalataya. Amen. Pag nagkukrusada, ganun din. Sabi nga ng iba na palaging sumasama sa krusada, na-memorize ko na yung sinasabi ni Mahal Pastor. Hindi naman para sa iyo yun. Para sa mga hindi pa naliligtas. Amen. So, pagdadalo ka sa krusada, tayo ay magliligtas ng kaluluwa. Hindi ibig sabihin na dumalo ka doon, sumama ka para maligtas ka. Tapos ka nang niligtas ng mahal na Panginoon. Kasama ka nang magliligtas. Everybody say, praise the Lord. Halimbawa kung naasayan ka magluto, naku, baka mag-rapture sa krusada, maiiwan ako nito. No? Baka mag-isip yung iba, ano ba itong ating dinaluhan na krusada? At tapos na ng krusada, hindi tayo nakatalo, nagluluto kasi tayo eh. Kasama ka pa rin. No? Naalala ko yung mga na-assign sa Manila, sa kitchen, lalo na yung dishwasher. Every time kasi may kakain, tapos hindi pwedeng iwanan yan kasi magpatong-patong na yung mga plato. Nagtambak yung mga hugasan. Nasaan pala yung na-assign ng dishwasher? Dumalo pala sa Amoranto. Anak, bakit ka dumalo? Ayaw ko maiwan sa rapture, ma. Mama dear, anak, kahit naghuhugas ka ng plato dito, kasama ka pa rin sa naglilingkod sa mahal ng Panginoon. Amen. Kasama ka pa rin, kahit naiwan ka. Pagdating na malapit nun, kasama ka pa rin sa salubong sa Kanya. Iba lang yung assignment mo. Amen. Alam mo, iwanan mo yung pastoral house. Paano pala yung habang nagkukrusada, paano pala yung mga driver, hakot ng mga kaluluwa, natapos na lang yung gawain, hindi siya nakakapakinig, pagkatapos ng gawin, maghahatid na pa ng kaluluwa yun. Amen? Yun yung part niya. Everybody say, praise the Lord. Kung nandoon ka sa gate, at hindi na maabot yung sound doon, at kailangan ka doon para akayin yung mga bagong dumating, yun yung part mo sa kingdom. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Basta ikaw ay nasa loob ng iglesia ng mahal na Panginoon. Kabilang ka sa mga anak ng Diyos. Yan yung importante doon, minamahal. Hindi pwedeng palagi ka na lang sa tabi ng mahal na Panginoon. Mayroon talagang gampanan yan. Everybody say, praise the Lord. So, yan po yung ating ginagawa at tayo po'y patuloy na nagliligtas ng mga kaluluwa. Kung malibot natin, kasi sabi nung nakausap ko, minamahal, nakaabot na pala ng mayor ng pag-angadanan yung ating krusada. At sabi ng mayor, pag dito na sa sentro, sabi ng mayor, pati mga pulis, isama na natin. Lahat ng mga LGO. At lahat na kapitan, pababain natin. Ibig sabihin, gamitin nila yung lahat ng mga resources para makarinig ng Ebanghelyo ang kanilang mga kababayan. Hindi na masyado tayo naglibot na house to house. Hiningi nila yung leaflets natin. Kung tutusin na mahal, yung choir talagang mamigay noon. Kailang gusto nilang tumulong.
A day before ng crusade, hiningi na nila yung leaflets at yun naman ay nagtiwala. Binigay doon sa kapitan. Sabi ng kapitan, ako nang bahala. Ipabigay ko na to sa mga tanod at sa mga kagawad house to house para ma-inform ang kababaryo namin. At nakita naman natin ang resulta. Sabi ko, tingnan natin ang resulta. Yung cooperation ng kapitan, malalaman natin ang resulta. Sa Barangay 103, walang pagkilos ng kapitan dahil akala niya kung ano lang yung gawain natin. Sabi niya, kung alam ko lang na ganitong gawain nyo, pinadalo ko na sana yung aking kababaryo. So next time, sabi niya, pupunuin natin ito. O, ibig sabihin, namangha yung kapitan. Pero nahiya siya. Yung sa Barangay Mabuhay, kumilos siya. At nakita naman natin ang resulta. Ang daming tumanggap sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Tapos sabi nung kapitan nung kabilang barangay, katabi lang din. Sa amin na naman. O sila na mismo lang hingi. O pag sila na mismo ang nag-desire, minamahal. So pagbigyan natin. Dahil bihira yung ganon. Sabi nga ng Biblia, pag hindi nila tanggapin ang Ebanghelyo, huwag mong ipilit. Di ba? Sa Lucas 10, 1, tuloy ang basa hanggang 20. Dito sa sulat ni Ebanghelyo ayon kay Lucas, ang kabanatay 10, ang talatay 1 hanggang 20. Ganito po nasusulat. Ang sabi po rito, pagkatapos ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay naghalal ng 7 pupa at sila'y sinugong dalawa-dalawa sa unahan ng kanyang muka at sa bawat bayan at dakong na kanyang paroroonan. At sinabi niya sa kanila, sa katotohanan ay marami ang aanihin, dadapwa at kakaunti ang mga manggagawa. Kaya't idalangin ninyo sa Panginoon ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Magsiyaon kayo sa iyong lakad. Narito, sinugo ko kayong gaya ng mga kordero sa gitna ng mga lobo. Huwag kayong magsipagdala ng supot ng salapi, ng supot man ng pagkain, ng mga panyapakman, at huwag kayong magsibati kanino mang tao sa daan. At sa alinmang bahay na inyong pasukin ay sabihin ninyo muna, kapayapaan nawa sa bahay na ito. At kung mayroon dong anak ng kapayapaan, ang inyong kapayapaan ay mananatili sa kanila. At tatapat kung wala, ay ibalik ito sa inyong muli. At magsipanatili kayo sa bahay din yaon, na kanin at inumin ninyo ang mga bagay na kanilang ibigay, sapagkat ang mga manggagawa ay mararapat sa kanyang kaupahan. Huwag kayong magpalipat-lipat sa mga bahay-bahay. At sa alimang bayan na inyong pasukin at kayo'y kanilang tanggapin, ay kanin ninyo mga bagay na ihain sa inyo. At pagalingin ninyo ang mga may sakit na nangaroon at sabihin nyo sa kanila, lumapit sa inyo ang kaharian ng Diyos. Datapwat sa alimang bayan na inyong pasukin at hindi kayo'y tanggapin, magsilabas kayo sa kanilang mga lansangan at inyong sabihin, pati ng alabok ng inyong bayan ay kumapit sa aming ay ipinagpag namin laban sa inyo. Gayon may inyong talastasing ito na lumapit na ang kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw na iyon ay higit na mapagpapaumanhinan ang Sodoma kaysa bayang iyon. Sa aba mo, Corazin, sa aba mo, Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon sana ginawa ang mga gawang makapangyarihan ginawa sa inyo, ay maluluwat na dising mga sisisi na nangauupong may kayong magaspang at abo. Dadapwat sa paghukom, higit pang mapagpaumanhinan ang Tiro at Sidon kaysa sa inyo. At ikaw, Capernaum, magpapakataas ka hanggang sa langit, ikaw ay ibababa hanggang sa Hades. Ang nakinig sa inyo at sa akin nakikinig, at ang nagtakwil sa inyo
ay ako ang itinakwil, at ang mga nagtatakwil sa akin ay itinakwil sa aking nagsugo. At nagsipagbalik ang 70 na may kagalakan at nagsasabing, Panginoon, pati ang mga demonyo ay nagsisuko sa inyong pangalan, sa amin, sa iyong pangalan. At sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas na nahuhulog na gaya ng lintik mula sa langit. Narito, binigyan ko kayo ng kapamalaan na iyong yurakan ang mga ahas at mga alakdan sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at sa anumang paraan hindi kayo maano. Gayunmay, huwag ninyong ikagalak ito, na ang mga espiritu ay nagsisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong pangalan sa langit. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Everybody say, praise the Lord. O, tingnan mo. Notwithstanding in this, rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. No? Saan yung mga sinasabing mga matitinding mangkukulam? O, di ba? Wala silang magawa. Dahil ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat. Silang lahat ay nagsisuko. Silang lahat ay tumanggap sa mahal na Panginoon. Silang lahat ay nagtaas, na nakamtan nila ang kagalingan, nagbubuhat sa ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So kung ano po yung nakasulat sa Biblia, ay yan po yung nangyayari sa ating kapanahunan ngayon, minamahal. Ha? Yan po yung Jesus Miracle Crusade International Ministry. Walang kaibahan sa nangyayari sa kapanahunan ng mga apostolis. Mas higit pa nga eh. Mas higit pa. Dahil malapit ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Wala po tayong mabasa sa Biblia na sila po ay tinaga na hindi natablan o binaril. Sa bagay nung panahon na wala pang baril. Amen. Everybody say, praise the Lord. Wala tayong mabasa sa Biblia na nakuryente ng ganung lakas. Noong unang panahon kasi wala pang kuryente. No? Sinusunog sila. Sinusunog sila sa apoy. Noong panahon ni Shadrach, Meshach, Abednego, hindi na sila nasunog sa apoy. Pero nung kapanahunan ng mga apostoles, naging martir sila. Ang iba sa kanila pinakain sa leon, ang iba sa kanila pinahatak sa kabayo. Magkabila ang paa. Kung gaano ka sakit yan, minamahal, 2 kabayo maghatak, 2 paa, isa doon sa kabila, isa sa kabila. Pinugutan ng ulo, sila Apostol Pablo, Apostol Pedro, pinako, patiwarik sa cross. Kung ikaw ay nandoon sa kapanahonan na yan, sa panahon na sila ay naging martir, makapagtanong ka sa sarili mo, nasaan pala yung himala? Di ba? Pero genuine yung mga himala. Sabi ng Bible, sa pamagitan ng shadow o anino ni Pedro, yung mga taong nasa higaan, hindi na makabangon sa sakit, nagsibangon. Everybody say, praise the Lord. Ganon din si Apostol Pablo. Lahat ng mga apostol, minamahal, habang sila nangangaral ang kapangyarihan ng Diyos, may mga tanda na nagpapatunay na ang Diyos ay kasama nila. Ganon din sa ating kapanahunan ngayon, minamahal. Sa pangangaral ng Ebanghelyo, hindi lang noon hanggang ngayon, kahit sa panahon ng pandemic, tayo po'y tumayo sa ating pananampalataya at nandyan ang mahal na Panginoon, nagliligtas. Everybody say, praise the Lord. O imaginin mo naman yung karanasan ng ating beloved sister. Hinatid pa namin yon sa Ilocos, minamahal. Ilang checkpoint dinaanan namin. Pagdating na doon sa boundary ng Cagayan at Ilocos Norte, yun na. Mayroon silang sariling batas doon na lahat na galing sa ibang lugar kailangan ma-quarantine. So wala na kaming magawa. Iniwanan namin sila doon. At yun na nga yung ating narinig kung paano sila nakaranas ng quarantine. Takot. Mayroon pang kasama nila doon na suspect
na may COVID dahil galing sa abroad. Karamihan galing sa abroad noon, parang tinakwil na. Dati pag galing abroad, buong barangay, pasalubong, hingi ng pasalubong. Pero nung dumating na yung COVID, kahit pa siguro may pasalubong, hindi pupunta yung mga loved ones. Kasi pag once na pupunta ka at malaman, i-quarantine ka. Yun ang kinatakutan nila. So pag sabi mayroong dumating, na huwag kang magpakita sa amin. Maging problema ka sa amin. Kahit sabihin mo pa, mamigay ka pa ng dollars. Anuhin naman nila yung dollars kung sila naman ay dalhin doon sa quarantine center na mag-isa na lang sila doon. Gawin sila doong experiment. Kahit ano na lang ipainom na gamot, tuturukan ng injection. Pero ang ginawa ng ating mahal na kapatid ay hindi siya kumain, yung mga supply na pagkain sa kanila, pinamigay nila, nag-ayuno sila. Yan yung pagtayo ng ating pananampalataya. Everybody say, praise the Lord. Kailang nandoon na rin yung pangangamba, baka sabihin, nagka-COVID na tayo dahil ang hinahina na ng katawan natin. No? Ang COVID po minimal, hindi po tinitingnan kung mahina o malakas ang katawan mo. Ang tinitingnan doon, kung positive ka ba sa virus. Mayroon pong mga malalakas ang katawan, positive sila. Sinasabi nilang asymptomatic. Si Colonel Saddam. May bumisita galing sa NOLCOM, Northern Luzon Command, yung pinaka-head nila. Inaasikaso nila yon. Lahat ng mga matataas ang ranggo na nag-asikaso kasi nalaman pagdating ng bagyo yata, yon kasakit na positive sa COVID. Lahat na nag-asikaso, in-undergo ng swab test, sila po ay mga asymptomatic. Pati si Colonel Saddam, nagkaroon po siya ng COVID din, asymptomatic. Ibig sabihin, malakas ang katawan niya, pero mayroon siya. So, nag-quarantine siya ng 7 days sa bahay nila. Dinala sila sa quarantine center, tapos after ng 14 days, nag-7 days pa sila sa bahay. Nung nasa bahay na nila, hindi na siya makakaamoy. Iba na yung panlasa niya. Wala na siyang malasahan. Tinawagan niya yung doktor, kinuha siya ng ambulansya, chinek up. Sabi ng doktor, positive ka na, hindi na asymptomatic. So, complete rest ka na lang, sir. Maya, kailangan ka naming i-oxygen, kailangan ka naming i-dextrose, kasi maya-maya, hindi ka na makakabangon. Nagtaka siya, lakas niya. Sundalo Colonel, lakas. Sabi, posible naman. Nagulat siya. Unti-unti humina, parang hinahabol lang yung hininga niya. Bago siya tanggalan ng oxygen, naalaala niya mag-text. Brad, sabi niya, baka prayer, positive ako ng COVID. Nandito ako sa Isabela Southern Specialist Hospital sa may kanto ng Jones, Itsage. Ni-response ko, yes sir, through the leading prayer blood pastor. Nung na-receive niya yung response ko, minamahal, nagulat siya. Lumuwag yung pagginhawa niya. Lumakas siya. At nung sinuri siya uli ng doktor, negative na siya. So, may himala. Amen. Nung nakauwi na siya sa kampo, kauwi na siya sa bahay niya, pumunta sa kampo, sabi niya, Brad, bisitahin mo ako dito sa kampo, pinuntahan ko. Nag-share kami. Sabi niya, mayroon talagang himala, Brad. Naniniwala na ako na mahimala. So, nagpatuto ako sa kanya yung nangyari sa kampo ng Abu Sayyaf. Kung paano ang ating mga pastor pumasok doon, nag-40 days fasting, 3 months na walang kain at kinukutsara lang yung tubig, paminsan-minsan lang. Halos absolute yung fasting ng mga pastor. Buhay. Habang kinukwento ko sa kanya, tumutulo yung luha niya. Tinatago man niya, minumahal, pasimpili na siyang nagpapahid ng luha niya. Pero naramdaman talaga niya na ang Diyos ay kasama natin. Everybody say, praise the Lord. At tayo ay tumayo sa panampalataya at nagtagumpay tayo. Amen?
Oh, mismo yung kapitan dito sa Alicaucaw, sinabihan ako, nag-research kami, Brad. Kayo lang talaga ang ayaw. Lahat namang mga born again, mga churches, nagpabakuna. Kayo lang talaga sa Jesus Miracle Crusade ang lumabas sa aming research na ayaw. Dahil sabi nga, buhay daw ang Diyos nyo. Oh. Sabi niya, pabiro na tanong niya, bakit sa amin hindi ba buhay, Brad? So siya lang ang makakasagot nun. Amen. Mahirap namang maghusga. Everybody say, praise the Lord. Bawal mag-judge. Ang atin lang pong sinasabi, yung ating naramdaman, ating naranasan. Amen. Hindi naman natin pwedeng sabihin na sa inyo patay. Kayo, wala kayo, impyerno kayo. Hindi po natin tungkulin yan. Everybody say, praise the Lord. Ipag-pray pa rin natin sila dahil mahal sila ng Diyos. Amen? Oh. Hindi ka ba matutuwa na marami tayong maliligtas? Everybody say, praise the Lord. So, di ba? Oh, pagkatapos sa kagadanan yan, sabi nga nung testimony leader, pwede natin gawin yan dito sa Kawayan. Barangay Crusade. Bakit hindi? Malapit na kasing eleksyon eh. Kayang-kaya yan, minamahal. Kasi malapit na ang eleksyon ng mga barangay captain. Talagang, kumbaga, panahon. Para mag-barangay crusade tayo sa kanilang barangay at ayaw mag-cooperate yung barangay captain, sabihin ng mga tao, talsikinan natin itong barangay captain na ito, ayaw mag-cooperate. Di ba? Ang mahal na Pino na mismong hihipo sa mga puso ng tao, ayaw nilang pagbabago. Katulad ng barangay Mabuhay, nakita natin yung development doon. Sa tagal ng panahon, wala daw yung mga development doon. Dahil ang barangay captain doon dati, walang ibang ginagawa kundi mag-meeting, mag-inuman, maglasing. Pati pa yung mga tanod, number 1 ng mga lasinggo. Sabi ng barangay captain ng barangay Mabuhay, pero nung ako na, Brad, sabi ko sa mga barangay kagawad at barangay tanod, huwag tayong mangunguna sa pasaway. Pag may okasyon dito sa ating barangay, bawal lang inuman para hindi tayo makitaan ng mga tao. O di wala ng suntukan, wala ng batuhan. Dati binabato, pati mga street light ng barangay, binabato ng mga lasing. Ngayon, wala na dahil na-control na nila dahil yung kanila pong pamumuno, sila mismo ang nagpakita na sila yung nangunguna sa pagsunod ng batas. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, yan yung ating gagawin, minamahal. Hindi na natin isipin, magkano kayong gastuhin? Bahala naman ang Panginoon. Ano kayang ipakain natin doon? Bahala na rin ang mahal ng Panginoon. Hindi naman siguro mapadala ang Malapino ng 1,000 kung ang handa mo ay 500 lang na food packs. Di ba? Kung ilan lang yung food packs, yun lang din ang dinala ng mahal ng Panginoon. 100 ba yung... 100 din. 100 din yung dumalo. Kung dagdagan pa siguro gawing 200, baka 200 din ang ipadalo ng mahal na Panginoon. Amen? So, hindi pa yun. Bungad pa lang yun. Natakot na kayo doon? Bungad pa lang yun. May kurente. Kung lilipat na tayo sa San Guillermo, yung nag-invite sa akin, wala lang kurente doon sa barangay nila. At doon daw nakuha yung mga high-powered na mga armas na nilibing ng NPA. Doon palaging gera. So, paghandaan natin yan. Dito muna tayo. Papunta doon. Paakyat. Kumbaga, hindi ka pinapalusob kaagad. Dahan-dahan. Maramdaman nila yun eh. Yung mga leaflets na binibigay natin, pasa-pasa na yun. Bago tayo pupunta doon, alam na nila na ang pakay natin ay pagliligtas ng kaluluwa. Kung nandyan yung mga pulis, kung nandyan yung mga sundalo, kahit hindi natin ni-request ang presensya nila,
Praise the Lord, para marinig din nila ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Kung lulusob ang mga NPA sa krusada, lalong matuwa tayo dahil hindi na natin sila hanapin sa liblib na lugar. Bababa sila at makinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Yung sinabi sa akin na gustong sumuko sa palanan, mga kulang-kulang 100 daw sila. Gustong sumuko. Ngayong pinaluap ko, nagkasakit, namatay, wala na. Sabi ko, sayang. Hindi naman natin pwedeng mapuntahan dahil bundok yun. Hindi ko alam kung saan hanapin. Pinariting lang sa akin. So, nung kinumusta ko kanina yung nagsabi, kumusta na yung Commander Aguila na sinabi mong susuko? Ako, nagkasakit, Brad. Sabi ng asawa, namatay na. O tinanong ko kung tutuloy pa ba yung mga kasama, wala pang response. Tingnan mo. Gusto na yung sumuko, di may sakit na pala siya. Hindi na naabutan. Siguro yung desire niya, nakita na rin ng mahal na Panginoon yun. Malay natin, ang Diyos naman ang nakakaalam sa lahat. Kasi nasharean niya yon ng Ebanghelyo. Dati din NPA yung nakausap niya. Nandito na, naglilingkod sa mahal na Panginoon sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. So yan ang kaibahan ng ating banal na gawain, minamahal. Welcome lahat. Amen. Wala tayong kalaban na tao. We wrestle not against flesh and blood. Wala tayong kalaban na tao. Wala tayong kalaban na relihiyon. Ang kalaban natin yung espiritong masama. Yung espiritu na nagpapahirap sa tao. Yan ang krusada. Yung krusada natin, hindi po ito krusada laban sa tao. Ito po yung krusada laban sa kampon ng kadiliman. Everybody say, praise Lord. Yan ang dahilan kung bakit tayo po yung nag-aayuno. Kasi kung laban sa tao, yung krusada natin, di mag-practice na tayo ng karate. Martial arts. Diba? Yun ang ginagawa ng iba eh. Talagang nagpa-practice sila ng martial arts dahil pag mayroon silang gagawing Bible expose o exposition, pag mayroong mga umaalig-aligid ng mga kumukontra, ay mayroon silang martial. Pag may manggulo, ay kaya nilang i-defense ang sarili nila. Mayroon silang alam sa martial arts, mayroon pandala silang mga baril. Pero sa Jesus Miracle Crusade, wala po, minamahal. Amen. Hallelujah lang yung ating depensa. Mahihina pa yung ating katawan dahil tayo nag-aayuno. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pero kahabagan ng mahal na Panginoon, sila mismo ang nakaramdam ng takot. Sabi na nga ng mga Abu Sayyaf, huwag kayong lumapit sa kanila. Mga anting-antingan yan. Wala naman tayong anting-anting. Ang alam ko, minamahal, pag magkrusada, tayo pa ang nagsusunog ng anting-anting. Amen. Nung nagkrusada sa Cebu, ako ang tagasunog ng anting-anting. Ang dami. Iba't ibang klase ng anting-anting. Di nagpasiga ako ng apoy. Pumuputok pang yung iba dahil mga bala yung iba eh. Tinapong ko sa apoy. Wala namang power yung anting-anting. May anting-anting, may mga sakit sila. So, dumalo pa rin sila sa gawain. Amen. Mga anting-anting sila, may anting-anting pero walang pagbabago ang buhay nila. Dito minimal, hindi na kailangan anting-anting. Sumampalataya ka sa Ebanghelyo, magsisi ka, magbabotismo ka, at matanggap mo yung death, burial, and resurrection. Pag ilubog ka sa tubig, pagbangon mo, magugulat ka, panibagong buhay mo na. Totoong born again. Amen. Lalakad ka na sa buhay na espiritual. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Sa 2 Corintos 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Yan yung panghawakan natin, minamahal. Panghawakan po natin yan. Huwag po tayong bumalik sa dati po nating buhay. Wala na sa atin yon. Atin pong basahin. Huling talata. Atin pong mga singers and
Dito sa ikalawang sulat instrumentalist. ni Apostol Pablo sa mga Korinto 5:17, ganito po nasusulat. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito, sila'y pawang naging mga bago. Everybody say, praise the Lord. Diyan namin na mahal magkaroon ng tunay na pagbabago. At alam ko na sinusuportahan tayo ng gobyerno dahil ang ating Pangulo, alam niya ang Jesus Miracle Crusade. Nung siya nagsalita sa Amoranto, sabi niya, ang inyong grupo ay pumupunta sa mga lugar ng mga NPA para kumbinsihin silang magbagong buhay. O alam ni President Bongbong Marcos yan. Ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Alam ng mga sundalo yan, minimal. Alam ng mga pulis. Alam ng mga NPA. Alam ng ating mga kababayan na ang Jesus Miracle Crusade International Ministry wala pong ibang pakay kundi magligtas ng kaluluwa. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. Minimal. Napakapalad natin. Ha? Napakapalad natin na tayo po ay nire-request na ngayon ng ating gobyerno. Punta kayo dito. Punta kayo dito sa amin. Puntahan yung aming barangay. Kami nang bahala. Welcome na welcome nila, minamahal ang gawain na to. Dahil alam nila, totoong gawain ng mahal na Panginoon. Gusto din nilang gagaling sa kanilang mga karamdaman. Gusto din nilang magbago ang buhay ng kanilang mga kababaryo, minamahal. At gusto nilang maligtas sila sa apoy ng impyerno. Yan po yung pinaka-importante, minamahal. Hallelujah. Nung tayo naglingkod sa mahal na Panginoon, nakamta natin ang biyaya ng Diyos. Doon nag-umpisa ang pagbabago ng ating buhay. Doon nag-umpisa na naramdaman natin may Diyos pala na nagmamahal sa atin. Totoo pala na may Diyos. Kahit mga matitigas na ang puso, minamahal, mga diehard o mga hardcore na mga leader ng NPA, dito po sila napalambot. At dito po sila namulat. May Diyos pala. Tinanong nila yung mga kaparian na sumusuporta sa kanila. Mismo ang mga kaparian nagsabi, walang Diyos. Lalong tumigas yung puso nila. Tinanong nila yung mga kaparian, ano pala yung mga relihiyon ninyo? Bakit sinabi niyo walang Diyos? Our religion, sabi nung tinanong niyang pari, is just a business. Sabi ni Kapinong, tinanong niya sa kanyang kaibigang pari, negosyo lang pala yung kanilang relihiyon. Walang Diyos na tumutugon sa panalangin. Dito sa Jesus Miracle Crusade, dito siya napaluha. Ayaw niyang maniwala, pero ang Diyos at tumawag sa kanya. Yung pala, sabi niya, nung panahon na may mga engkwentro, kahit siya'y nakaluhod, nakasuot ng puting t-shirt. Hindi siya dumadapa na nakipaggera. Nagtataka siya, hindi siya tinatamaan ng bala. May plano pala ang mahal na Panginoon sa kanya. Doon pala niya na-realize. Sabi niya, alam mo Brad, yung aking mga kasamahan, halos ililibing na yung kanilang katawan sa lupa para hindi matamaan ng bala. Pagkatapos ng gera, puro putik ang katawan. Pero ako, sinadya kong magputi. Nakaluhod. Hindi ako dumadapa, pero hindi ako tinatamaan ng bala. Pinili pala ako ng mahal na Panginoon. May mga time na siyang inuutusan para patayin yung kanilang mga bihag, yung kanilang dinukot, inuhusgahan. Hindi niya kayang pumatay na walang kalaban-laban. Naaawa siya. Pero yung kanilang makasamahan, talagang pumapatay. Pero nagtataka siya, hindi niya kaya. Maliban na lang sa gera, dumidepensa siya.
pinili pala siya ng mahal na Panginoon. May plano pala ang Diyos sa kanya. Itaas po ang ating makamay, may na mahal. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Totoo at makapangyarihan. Tumawag ka sa Kanya, siya isasagot sa iyo. Maramdaman mo ang presensya niya, ang pagmamahal niya. Hallelujah! Nasa ating kalagitnaan ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Para sa'yo, gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko. Para sa'yo, gamitin mo, Panginoon, sa lahat
Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman, minamahal. Tayo po'y manalangin. Kung wala po kayong naramdamang sakit, itaas po ang inyong mga kamay. Hallelujah. Ano po yung mga kahilingan sa mahal na Panginoon? Dalangin din po natin lahat ng mga baguhan na dumalo sa ating pong mga barangay crusades na sila ay patuloy na pagalingin ng mahal na Panginoon at pagdating ng panahon, makasama natin silang maglingkod sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Dakilang Ama Diyos na kapangyarihan sa lahat, pinakamamahal na Panginoong Isus. Minsan pa humingi po kami ng kapatawaran sa mga kami nagkulang, nagkakamali. Ano mang may naisip na gawa na banggit na may mga labi na hindi kaya-aya sa iyong banal patawari mga nagmahal na Pinoon. Sa punat dalangin namin kagilanggalang, minamahal na Pastor Wilmeda, ang iyong propeta sa uling kapanahon, propeta sa lahat ng mga bansa. Abutin mo, mahal na Pinoon, pangailangan mo na sa aking sinasaway sa dikilang pangalan in Jesus' name. Cast out demonyo ng sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, demons of incurable sickness and diseases, vices, problems, unbelief and doubts, demons of poverty, cast out, sickness be healed right now in the name of Jesus, in Jesus' name. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus' name, Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po ito mayo minamahal bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay. Itaas po natin ang ating mga kamay and let us jump 3 times and shout, Hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah.